Bukod sa Zamboanga City, may tensyon na rin sa Lamitan sa Basilan. Samantala, patuloy ang pagdami ng mga residenteng lumilikas. Ang isang cathedral nga ginawa ng evacuation site. Sa Baliwasan Grandstand, 15,000 na ang nagsisiksikan ngayon. Live mula sa Zamboanga City, may report si Jiggy Manika. Jiggy. Ma'am Jess, dahil nga sa mga bakbakan ay nagpanik itong mga residente na nag-evacuate sa Zamboanga Cathedral at habang tayo naroroon ay nagtakbuhan matapos makarinig ng putukan at itong mga pulis na galing pang Zamboanga ay biglang pumosisyon, inoccupy yung mga matataas sa bahagi ng simbahan sa preparasyon na kung sakali lusubin ito ay handa na sila na idepensa ang cathedral at mga evacuees doon. Inatake ng militar ang posisyon ng MNLF sa Zamboanga City kanina. Ang mga nakapwestong sniper na mga rebelde sa barangay Santa Catalina ang tinarget ng mga tangke ng militar. Dad, kumusta ka dyan? Okay ba dyan? Okay pa. Ilang teams ang isinabak para sa pag-atake. Dito tayo ngayon sa may gilid ng Santa Barbara at ito yung lugar kung saan pinapayagan na makapwesto yung mga miyembro ng media at makikita nyo nga po yung kasama ko sa GMA News team sa QRT at sa GMA News ay naririto lamang sa gilid ng pader na ito upang kahit papano yung magsilbi naming depensa sa mga bala na manggagaling sa mga sniper ng MNLF. Dahil sa magkakasunod na putukan, nagtakbuhan ng may 300 residente patungo sa Katedral ng Zamboanga. Mabilis namang pumwesto mga pulis na galing pang Cebu. We appeal to the captors, please release not only Father Opana but the others. They are innocent people. They have nothing to do with the conflict. Sa loob ng mga liga ng Baliwasan Grandstand, siksikan ng abot sa 15,000 residente. Sa dami nila, nagkakaubusan na ng supply ng tubig at pagkain. 3 oras nga ang inabot ng ilan sa pila, maabutan lang ng kapirasong tinapay. Kahit kunti, para makakain lang kami. Kung wala na, magtiis na lang. Mahirap yung tubig. Tubig talaga ang kailangan namin dito. Okay, mahirap. Hindi. Okay lang yung pagkain kahit matagal, pero tubig, mahirap talaga. Habang ang ilan, kumakalam na sikmura, humilab naman ang tiyan ng isang buntis. Maya-maya pa, napaanak ng babae sa portalet ng Grandstand. Mabilis namang nadala sa makeshift na hospital ang mag-ina. Dumalo sa Grandstand sina DSWD Secretary Dinky Soliman at DILG Secretary Maroas. Kasama nilang naglibot si Zamboanga City Mayor Isabel Climaco Salazar. Na ang pribadong sektor ay tumutulong dito mismo sa Zamboanga City. Nagdadala sila ng pagkain na niluto mula sa mga restaurant. So malaking bagay ho yan. So tuloy-tuloy lang ho ang pagtutulungan kasi nga 22 lang daw ang mga loyalistang MNLF ni Nur Miswari sa Basilan ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang kaso, biglang lumubong maliit na numero tuwing sumisiklab ang gulo. Kinailangan magsagawa ng aerial bombardment ng militar dahil ang kanilang kalaban hindi na lang daw MNLF, kundi pati na rin daw Bangsamoro Freedom Fighters at Abu Sayyaf. They want to exploit the situation in Zamboanga. Kasi siyempre Abu Sayyaf, in order to help yung high-demand jihad nila, so they will try to agitate yung BIFF at saka yung MNLF. So mag-join na tayo. So they were able to do that. So with that, they were able to mass up more or less 200 people. Ang bakbakan tumagal ng 2 oras. Isang miyembro ng civilian volunteer ang sawi, 2 sundalo sugatan, at may 3 pang nawawalang volunteer at asset. Ma'am Jess, sa ngayon nga patuloy pa rin na nakataas itong curfew 8:00 ng gabi hanggang 5:00 ng umaga para na rin sa seguridad at kaligtasan ng mga residente dito na maaaring minsan kasi may mga biglang pagsabog gaya na lang kagabi dito sa Zamboanga kaya ito ang nagiging parang pang-security nila dito sa lungsod. Okay, Jiggy, ipaliwanag mo nga in maybe in very broad terms, no? Paano ba yung nangyayaring combat ngayon dyan?
pwede mo bang mag-grasp kung ikaw ay isang newsman na nagko-cover lang sa ilang limitadong mga kalsada? Nakikita mo ba kung anong strategy na ginagawa ng military? Kasi may na-recover o may na-flash out nila yung mga rebelde dun sa isang building, no? Ibig sabihin ba niyan, ano ba yun? House-to-house combat ba yun? Paano nakaka-gain ng ground kung ganun nga nangyayari itong mga puwersa ng militar? Jiggy? Ma'am Jess, ganito ang nangyari mula pa kaninang umaga, no? Unang pinasok ng mga teams ng Army at Marines itong Barangay Santa Barbara, isa sa mga stronghold nitong MNLF, at marami din silang naokupa doon, partikular yung mga government buildings, meron ding mosque, meron ding mga tanggapan ng LTO at eskwelahan. At una muna nilang binomba ito, ginamitan nila ito ng mga heavy weapons, mga bazooka, at ito nga ay nakuha nila at naitaboy naman nila yung mga sniper papunta ng o yung ibang mga miyembro ng MNLF papuntang Barangay Santa Catalina. At kumbaga parang dahan-dahan pinapalit nila yung hawak na lugar nitong mga ito, at ang ano na lamang dito ay kung paano talaga nila mapapaghiwalay yung hostage dito sa mga miyembro ng MNLF. Ngayon, dahil nabawi nila yung Barangay Santa Barbara, yung ilang bahagi noon, ang malaking concentration ay nasa Barangay Santa Catalina. Pero kanina naiulat din ni JV Francisco, stringer natin, na ilan nga sa mga sniper na nakapwesto sa Barangay Santa Barbara ay nakatakas patungo ng Santa Catalina, at sinasabi niya na itong grupong ito habang tumatakas ang nagpasimula ng sunog. Yung ilan sa mga sniper ay mga kababaihan pa raw. So ito yung parang pinaka-general strategy na ginagawa nila. Papalibutan nila, iipitin hanggang sa maitaboy, palit ng palit yung lugar. Pero ang isang inaalala namin mga media men dito. Yes, constriction. Yes, ang isang inaalala namin dito. Opo, sorry. Narinig ko kayo, constriction. Yes. Pero ang isa sa mga inaalala namin dito sa tuwing magbabakbakan, katulad nung nakikita natin yung tangke na yan, binabanatan yung Lustre Street na meron ding nakapwestong sniper, ay yung mga residente na maaaring talagang maipit, at lalo kung sinusunog yung mga barangay, kahit hindi man sila maabot ng apoy, yung usok pa lang, talagang delikado na para sa kanila. Kanina nga nakita natin, nakuna nung cameraman natin na si Cheryl, ang isang lola na lumalabas sa mismong kalye na yan na binibiran ng tangke, bigla siyang sumulpot. Galing daw siya sa isang chapel. Hindi naman siya hostage. Galing siya sa isang chapel at dala-dala niya ang isang cruise. At swerte lamang daw siya at yun nga, nakalabas pa siya dyan. Pero talagang hindi mo may imagine yung sa lalaki ng bala, sa dami ng armas na ginagamit sa Lustre Street na yan, talagang maswerte pa rin yung lola na nakalabas dyan sa lugar na yan. So, nakikita namin kung okupado na ng karamihan sa mga sundalo yung Barangay Santa Barbara, sigurado na bukas sa magiging concentration ng mga ito yung Barangay Santa Catalina, dahil walang gaanong movement dyan. Ang question na lang kung paano bang sitwasyon ng mga hostages ng grupo nila Father Ufana na nakausap na rin ng mga ibang kasamahan nila, at yung iba pang mga matatanda at bata na nandun sa loob ng mga tahanan na hawak pa rin ngayon ng MNLF. Okay, so bukod sa military action na ginagawa ng puwersa ng gobyerno, Jiggy, yung bang negosasyon naman, umuusad ba? Meron bang nagiging resulta? Nakakausap na ba nila si Miswari o kung sino man ang namumuno? I understand merong nababanggit na Commander Malik na supposedly under ni Miswari ito, pero kanina ang balita parang dinisown ba o dininay ni Miswari na hawak niya itong mga to. Tama yun, Ma'am Jess. Kanina may press conference sa City Hall, sina Secretary Marroas
at itong sina Mayor Climaco Salazar. At nabanggit nga ni Mayor Climaco Salazar na nakausap niya si Miss Wari at parang dinidisown ang grupo nito pero ni Haber Malik. Pero sinasabi rin daw ni Miss Wari na parang kung magsi-ceasefire man ay depende na doon sa mga ground commanders ng MNLF Nura Miswari faction. Pero itong si Haber Malik, sa pakikipag-usap na rin natin sa ilang sources, ay siya mismo ang naghahawak dito kay Father Ufana. At yun nga, nung makausap nila ito, ay ang demand daw nito ay magpa-interview sa media at iginigit nito yung third party na negosasyon ng mga Indonesians para sa pagkakasama nila sa peace agreement. So may word na from Haber Malik at kung ano yung ilan sa mga gusto niya, bagamat ito ay wala pang klarong desisyon o aksyon dito ang mga otoridad sa kanyang mga sinasabi. Obviously, medyo delikado yung kanyang demand na magpa-interview din sa media at alam naman natin na ito ay pinagbabawal din ng pamahalaan na mag-interview ng mga nasasangkot sa ganitong sitwasyon, Ma'am Jess. Okay, so ang first step siguro kung meron man, no, dapat nakakausap na ng gobyerno kung ganun nga, doon nga patungo kasi minsan ayaw din makipag-usap ng gobyerno sa kung sino-sino dahil gusto nila may stature. But meron na bang kumakausap kay Malik o wala pa rin? Ang huli lang na nakausap niya yung ilang mga nakakakilala kay Father Ufana, pero yung sa level mismo ng crisis committee o di kaya ay national government, palagay ko wala pa rin talagang nakakausap kasi ang isa sa pinagkakaabalahan nila dito kanina ay yung sitwasyon ng mga evacuees sa sports complex at yun nga yung naging statement nitong si Chairman Nur Miswari. Pero importante rin na siguro, actually Ma'am Jess, may dagdag ko lang nandito si Governor Mujib Hataman ng ARMM. Okay. Parati niyang kausap yung mga imam, yung mga ulama dito. Siguro importante rin na magkaroon din ng linya sa pamamagitan ng religious leaders na maaari o ng mga elders na maaaring pakinggan nitong mga ground commanders na ito, dahil kung walang maglalakas loob o kung hindi kakayanin dahil nga sa mga sniper na pasukin itong mga lugar nito, siguro maaari na makikinig ito sa mga religious leaders nila na gaya ng mga nakikita nating negosasyon sa mga nakaraang ganitong sitwasyon, mga kidnapping sa Basilan na Tulo, talaga malaki ang naitutulong ng mga religious leaders sa pagpapakalma nitong mga ground commanders na ito na may hawak ng mga hostages. Okay, kasi batay sa nakikita ko at siguro ganun din yung nakikita ninyo, no? Kung sa ganitong paraan ito lang ima-manage, no, itong bakbakan sa ground, no, na kailangan pasukin yung isang lugar, barilan dito, barilan doon, magtatagal ito dahil na rin sa lugar, no, mga bahayan ito So I would imagine dapat merong negosasyon na gumagapang somewhere. Yun, dun natin malalaman kung saan ba patungo itong krisis na ito, kung magtatagal pa ba o merong man lang small window na magkaayos somewhere. Yun nga, kung may negosasyon na nagaganap sa kasalukuyan. Tama yun, Ma'am Jess. Sa totoo lang, naibigay na ni Attorney Fontanilla Lunes pa lang yung sagot kung anong magpapaatras sa kanila. At ito yung pakikipag-usap talaga. So sa level na ganun, talagang yun palagay ko ang pinaka-importante. Kasi yung military operation, yes, makukuha nila yung isang bahay, yung isang moske, pero yung totality noon, sino ba yung maaaring maging collateral damage? Masasabi natin kasi pagdating sa mismong operasyon doon sa loob ng mga barangay, dahil nga bahay-bahay at lumalabas na tila compartmentalize yung ginawang paghahawak nitong mga MNLF sa kanilang mga hostages, grupo-grupo, iba-ibang lugar, talagang may hirapan at hindi totally makikita ito kahit pa may asset sila doon sa loob. Maring makita yung isang lugar,
gaya nga nung nakita natin na kuna ni Ian kanina, isang grupo ng mga nakakotse ang lumabas. So wala silang clue dito sa meron palang ganun nakakotse na lalabas ng isang komunidad. Bigla na lang, kanina nakita natin na lola, bigla lumabas. So wala silang impormasyon sa ganyan. Mabuti na lamang at hindi na dadamay itong mga nakaligtas kanina. Pero papaano yung ibang mga hindi nila nakikita? Yun ang problema. So, siguro kahit papaano, no, pakinggan nila yung simbahang Katoliko dito na mag-negotiate ng mas maayos. Wag yung parang kung sino-sino yung nakikipag-usap, mag-assign sila talaga na tatawag kay Chairman Nur, tatawag. I'm sure kaya nilang gawin yan eh. So hanggat hindi pa huli ang lahat, yun lang, bago masunog yung bombarangay na yon, hanggat di pa huli ang lahat, kagatin na nila yung clue ni Attorney Fontanilla Lunes pa lang sa panayam natin dyan sa GMA News, Ma'am Jess. Okay, the way things stand, mukhang matagal pa nga itong problemang ito. In any case, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan. Jiggy Manikad.